Andiyan na sana yung tiles. Wala rin pala si Nikki. Wala din kasama si Tatay Roming, ano? Mamaya tapasok. Sino? Apo Rumi, sabi. Grabe, ang mahal na nung tiles. 255 ang isa. Yung isang mahaba. Nag-update yata kayo. Pumasok na kayo? Oo, tama nga, sabi ko nga habang at least nakasunod sa si Esong. Ito hindi pa naaabot nila. Ang ganda pa, oh. Pero yung nang galing sa ayan, oh. Oh, isang magandang buhay mga farmer. Lunes na Lunes, Sunday feels. Marami ang absent. 3. Tapos si Tatay Roming sana magtatrabaho. Kaya lang wala din kasi si Nikki wala siyang kapartner. Sina Dex tsaka si Kongkong lang at nandyan, tsaka si Junjun, si Esong. Yung 3 namingwit na lang si Tatay. Nakakuha ng kaunting isda. Bukas na lang daw. Eto si Esong nandito ngayon. Solo flight. Andiyan na sana yung tiles. Wala rin pala si Nikki. Wala din kasama si Tatay Roming, ano? Mamaya tapasok. Sino? Apo Rumi, sabi. Hindi nga, bukas na lang daw. Namingwit na lang. Okay na ito. Final na ito. Mas maganda na nga ganito. Nung binibideo ko nga, gandang tingnan eh. Oo. Diba? Ganda na po. Okay na po yan para at least meron siyang ganda. Ayos yan. Basta ito naka-slant na ito, no? Para yung tubig hindi magpupondo doon, oh. Tama, ganda. Oh. Puti pa naman, di ba? Anong ginawa mo nung linggo? Sa bahay lang. Hindi naman ako tumagay. Bakit? Ang pantagay. Bumili yung suwato ng Para makapahinga ng kaunti. Sila ata paglinggo pala yung mga boys talagang todo bigay sila. Todo bigay. Pag Lunes talagang langoy. Gandang kapit na kapit. Kung yung mga poste natin naka-rough na lang, mas maganda pa. Kapit na kapit ang pintura, no? Ito, bilib ako. Hindi nga naka-finish. Oo. Ba yung kapit ng pintura sa sa rough? Maganda. Pang lang pala yung yung skin ko tatili mo muna, pang dobla. Hindi, ang problema kasi tinatanong ko sila, itong nagbebenta, mas maganda yung indoor-outdoor. Indoor-outdoor yun eh. Indoor-outdoor daw. Tinatanong ko nga, bakit gusto ko ako yung bibili ako ng pang-outdoor? Sir, ito mas maganda indoor-outdoor. Dapat yung pang-outdoor na talaga kinuha ko, di ba? Tamo yung sa indoor natin, walang problema. Inaano nila yung 2-in-1, hindi talaga po pwede. Talagang may panglabas, may pang di ba? Yun ang dyan. Pero gawa na lang natin ng paraan. Paskasin na lang, lagyan ng Bostik. No? Diba, ito, itong bula. Oo. Alis nito. Oo. Tapos ng Bostik. Tatapuan ng Bostik. Tapos ito, yung iba dito, papasok ka nito, ito na naman masisira. Aro? Laki na yung Dapat. malaki na, Tsaka
Parang nanggagaling sa ilalim ba? Yung ano, tubig siya. Oo. Yan. Kailangan mabubungan talaga ito. Ano? Oo nga, no? Konti na lang naman, di na ganun ka, ano. Kailangan mabubungan na nga itong... Ganda din sana ng ganyan eh. Bagay, meron ng sampayan si Mama Bet dito sa, sa baba. Mainit din naman dito. Pwede na itong gawing ano, pwede na itong bubungan. I-maintain na lang natin itong dito na grass para medyo mas malinis. Tapos kukuha ako ng dalawang kalamansi dito para magpantay. Ayan. Ganda din yung kalamansi kasi pag gano'n dito na lang kami namimitas din ng ano eh. Pero may mga kailangan tanggalin dito. Gaya ito, gusto ko nang itong paputol dahil ito hindi na rin ito mamumunga. Ayan oh. Tingnan nyo po oh. Hindi yan kalamansi. Naputol na yung ano. So ito papalitan din natin. Checkin natin yung mga ano ni Kongkong. Ikutan natin kung saan pa pwedeng magtanim ng ano. Gusto ko kasi magpatanim muli ng kamatis pa. Sabi ko sa kanya pagka nakaluwag-luwag magtanim tayo ng kamatis uli. Kasi para tuloy-tuloy ba. Hindi yung okay nagtanim tayo ngayon and then may harvest tapos pag na ano mapuputol saka uli magtatanim. Maganda habang namumunga to may parating ka na naman na bago para continuous yung pitas natin ng ano kamatis. Pwedeng 2 batch or 3 batches para at least may kamatis. Tapos itong ating alukbati kailangan isprayan. Oh, yung mga kumakain dito nang gagaling yung uod malamang. Inuuod pala itong alukbati na ito. So we need to tama nga ayan oh, lalaki ng uod oh. Oh, dito galing ang uod. Kaya pala nagugulat si Kongkong, may uod na naman daw yung kamatis. Malamang ito hindi niya na-sprayan. Marami na pa namang bunga yung kamatis. Ayan na oh. Sabi ko nga nung nakaraan, makikita natin kung lalaki ba. 2 lang yan, kung liliit, nasobrahan ng ano, potassium. Pero hindi naman po namatay, awa ng Diyos, naagapan. Yun po, pagka nasobrahan po ng abono ninyo at makikita nyo naman medyo kumukulot ng kaunti. Ang pinaka ano dyan is medyo anuhan nyo na, babada nyo ng tubig, medyo diligin nyo ng marami para mag ano yung concentration ng ano sa lupa. Medyo mabasag siya ano, so mababawasan yung init. Init po kasi yun mainit talaga. Kaya dapat hindi matapang. Actually dapat nga mga after dapat nga ngayon maglalagay uli kami. Weekly yan pero dapat light lang. Yung tamang pagkain lang ba ng halaman. Kaya lang medyo nadagdagan. Sabi ko nga foliar na lang. Hindi spray na lang kami ng foliar. Tapos yun na yung mga ampalaya. Oh, lalaki pa yan. Lalaki pa po yan. Oh, maliliit pa yung ano lalaki pa yan. Marami na din pala. Oh, tingnan nyo nga naman talaga. Oh, gusto ko pa nga magpatanim pa rin uli. Kaganda ng ampalayang are. Kaganda. Wow. Wow. Mga hito nagkakagulo dun Yung sili natin maganda na din. Nabunuhan na din po yan. May kumulot. Ito yan. Yan ang ano. Ang gagawin nyo, wala na pong pag-asa yan. So i-ano nyo na yan. I-ganon nyo na. Para mag ano siya ng bagong dahon na hindi kulot. Hopefully. Wala na yan. Wala na pong pag-asa. Yan. Tingnan nyo ito maganda. Tapos ayan dito. Sabi ko dito sa may baba. Ayan. Ang ganda na ng papaya. Wow, talaga naman So pwede kaming magtanim ng kamatis sa baba. Dito sa baba.
Kasi yung papaya naman tataas naman yan eh. Dito tayo. Pwede tayo dito sa may side. Pachamba lang. Kasi mas maganda na din na ano. Tapos ito, gusto ko mapatag ng kaunti. Total, sabi ko nga, patapos na po yung trabaho. Pagandahin na lang yung farm. Yun na lang ang maging trabaho nila, na makapagtanim ng marami, then malinis, di ba? So ayun, tapos magtatayo ng mga ano doon, kulungan ng mga bibe. Ayan, speaking of bibe, napakarami na pong bibe mga farmer. Inano na, pinaalpasan na ni Rambo dito. So far ay okay naman at malalaki na sila. So mas maganda na andyan na sila, no? Dami po. Tapos dito, ayan, pwede pa po tayo magtanim, oh. Ito mapatag lang ng kaunti ito. Binako kasi yan eh. Tapos hindi na ganun ng kaunti, ano? Di kagaya dun sa kabila, medyo na dalawa kasi yung nagbabako. Oh, so ito maasarol lang kaunti para mapantay. Mataniman pa natin to dito. Ma-maximize natin. Tapos dito sa baba, pwede pang magbalag dyan eh. Pwede tayong magbalag, and then habang maliit pa naman yung mga ano dito, kunyari dyan, magbalag tayo. 2 puno ng upo. Oh, yan ang gagawin. Kasi maganda habang may palay dito. Yung lupa dito basa. So dito tayo sa may bandang taas tatanim. Hindi na ganun ka ano. Ito papaputol na yan natin. Hindi na magdidilig ano. Pero ito kailangan diligin. Pero ang ganda po ng papaya. Alagaan lang talaga sa nutrients. Maibigay natin yung kailangan. Tsaka yung pagdidilig, may technique yan. Hindi basta-basta dinidilig lang. Okay na. Pag summertime, kailangan yung sinabi ko kay Kongkong na coke na naka ano, yun ang the best talagang pwedeng gawin. Para at least makuha nung ugat yung ididilig na mas maganda nga ano, pag nagdilig ka yung binabadan mo ng ano, ng mga tuyong ipot. Oh, pwede din po yung ipot or mangunguha tayo ng ano doon, mga ano ni na chuchay, kalabaw, tae. Yung mga tuyong tae, lalagay mo sa drum, bababad mo ngayon ng tubig, babaran mo ng tubig, and then yun ang ipangdidilig mo sa mga halaman. Napakaganda nun. Kung ano pa kayo, may fish amino acid pa na konti, haluan, naku po, ganda ng halaman nun. Ayan oh. Eto tingnan nyo po, medyo nag ano ng kaunti oh. Oh, gawa ng fertilizer yan. Hopefully ay yung bunga hindi naman madali. Oh, tingnan nyo yung mga dumami yung uod. Kailangan mapatay itong mga uod na ito. Ito din, dinali din. Ang alukbati pala, inuuod. Inuuod pala ang alukbati mga hito oh, hinayari yung tilapia. Ayun oh, kinakain ay. Kitang kita mga ka-farmer. Minorder yung tilapia. Pinag-agawan. Yari. Kailangan natin mag ano. Kawawa yung tilapia, nakita mo? Ayun oh, oh. Patay na. Ginaganong-ganon nila. Ayan oh, lumulutang. Pinupunit. Ayan oh. Puro hito. Yari. Oh. Sarap pag-isa ng dala, no? Ayan po mga ka-farmer talaga. Carnivore. Siyempre hindi naman natin pinakakain. Sabi na ito, ba't mo kami yan? Hindi mo kami pinakakain. Oo nga, kasi nga ang mahal. Tsaka yun nga po, hindi naman natin yan. Hindi naman na for business ano. Lugi naman na ako masyado kung papakainin ko pa, and then pamimigay lang natin Kaya ganyan na lang sila. Wild. Yung tilapia din naman, hindi naman natin pinakain na halos, di ba? Magmastos naman ako ng konti din lang naman. So, okay lang yun. Yun okay na yun. At least po marami ang napapasaya. Di ba? Ayan oh. Kaya lang, malapit nang maubos at by March siguro or baka mas maaga
pwede na naming harvest ano, para makapag-load na kami ng bago. Kaya lang tina-timing ko kasi kung maglo-load ako ng let's say January or even now, April, May magfi-fish kill ako sigurado. Dahil malalaki na po ang tilapia noon, tatamaan ng fish kill yon. So iniiwasan ko, sabi ko maganda sana March maglagay, then April, May. Pero tingnan natin kasi kung ganyan, mauubos yung tilapia, tapos yung hito pwede na din namang i-harvest, gawin na nating pera yung hito. Total, marami na rin namang napasaya na yan. Marami na pong napasaya. So tingnan natin ano. Hindi ko pa sinasara yung pinto. Tapos ayan maraming salamat po sa mga sumusuporta at nanonood ng ating Pigeon Loft project. Nasa Ka-Farmers Loft na po yung channel kasi gusto kong gumawa ng bagong channel all about pigeon. Total naandyan na rin naman po ako, nag-invest na ako dyan. So gagawin ko ng vlog yung ating pigeon journey, yung pag-aalaga ng pigeon, yung mga experience natin. At the same time makakagawa po ng trabaho yan. Magkakaroon tayo ng loft man dyan kasi hindi ko din naman kaya maglinis. So ako lang ay more on training syempre, at kung ano ipapakain. Ayun, research at syempre marami po ang nagtuturo. Maraming salamat. Alam nyo na kung sino kayo. So ayun, at marami ding mga proposal. Meron ngang nagsabi na ganun daw. Magkakaroon po yan ng yung landing board niyan magiging maganda. At hindi magiging hassle para sa ibon. Maganda po kasi yung may ganon, gawa nung pag nakatngangalang na ganon, sa pool ng hangin, kayang-kayang bakbakin ng i-open po tayo. Kaya sabi ko kay Junjun, maganda yung may ganon din, tapos may takip. So pag hinangin siya, may ng kaunti, hindi yung nakanganga. Ayun ang isa sa mga purpose nun. Tapos yung baba na yan, trapdoor na yan. Ba't ko nga pala dinidiscuss dito. So ayan, Ka-Farmers Loft. Yan, pasupport na lang po. Walang pilitan, sa gusto lang. Ayan. May nakita pala ako kanina, hindi ko na lang nadaanan. Bumili ako ng tiles. May nagbebenta ng African talisay na ganito lang kataas, maliit pa. Sabi ko baka halagang 3,000 lang yun, or yun na lang munang bibilhin. Dahil ito patay na po talaga. Dahil ako 100% tama yung sinabi ng ating viewer na ka-farmer, mayroon niyang colony ng langgam. Alam nyo ba? Kasi nung pinalitan yan, may aerong colony nga. So nahiya naman ako kay Randy. Kami na po ang magpapalit. Di namin napatay. Kailangan guluhin yan and then buhusan ng magnum siguro para mapatay sila. So saka natin ilagay yung ating bagong halaman, mga ka-farmer. Anong ginagawa ni Jomar? Ang ginagawa mo? Pataas ko lang kuya. Ha? Lalagyan ko ng Nang gansay. ganda niya na. Saan? Yung plant box? Bagay, pwedeng bumili ng mga halaman no? Doon kaya sa pwede ko yung bakal botier. Bakal botier. Sabi kasi ni Nikki, ko sana sa kanila. Sabi ni Nikki, kasi para sa inyo yun yung mga bakal. Ang happy yun sabi ni Nikki, kuya dali na lang natin sa junk shop, ipunin lahat. Mas malaki. Kasi kung dyan, parang hinihingi lang kanya. Opo, ganun. Hindi, sabi ko, kayong bahala. Ang dami doon sa taas, yung mga bakal doon ng mga binaklas. Sabi ko, na lang, dalhin na lang natin, vlog pa natin kung magkano ang inabot ng bakal ngayon. Dami puno kuya. Kaya nga. Saka dito, sa Dalawang kulong-kulong. bakal box. Pala yun. Ganda sana kung nakapagtrabaho si Tatay Roming ngayon, diretso kayo habang nag-aano siya.
nakasunod ka sa kanya, no? Grabe, ang mahal na nung tiles, 255 ang isa. Yung isang mahaba, nagulat ako eh. Nakalimutan ko lang yung bili ko nung nakaraan nung Bagay, matagal na din yan eh. Ito 2 years na din kasi eh. Sabi niya nga, sir, yung record mo nasa lumang pa namin. Garden soil. Yain ko na lang si Bebeng mamili ng halaman niya. Mamaya. Sa Bulacan maraming nagtitinda doon eh. Ito na lang. May payong tayo. Shoutout pala kay Auntie Flower at Ate Maria Dayaw. Gamit na gamit. Yung isa nito naandoon, nakatabi. Dalawa ito, di ba? Oh. Ganda ng martilyo mo. Laki ng ulo. Ang martilyo. Wala ka. Ang kita kanya. Lagyan ito ng ito naman lalaki ito, kaya lang nga kailangan ito i-bend yata ito o ano ba, para gagano na lang siya. Kahit lang santan na kalabasa gusto ko dyan. Naandyan gagapang dito di may kalabasa ka pa. Hindi, namumulaklak lang yung maliit lang na santan kaya hanap kami kung anong pwede yung sa init, di ba? Hindi naman pwede yung ginugupitan ko yan. Oo, gugupitin mo na lang. Kaano lang yan. Ganda kasi tingnan niya pag green na ito. Yung yan, di ba? Design na yan eh. Oo nga, di ba? Oh, ganda na kahit pa paano. Laki na ng at least natapos yung bakod natin. Ilaw pa pala, yun. Yung CCTV pala mga ka-farmer, na lang daw, sabi ni kuya. Sabi niya, ang uso na ngayon yung kinakabit na lang sa naka-wifi. Ikakabit sa parang ng kuryente, bulb, nakabitan ng yun. Kagaya sa bahay, ganun na lang daw. Kaya sabi ko, nga nasa 1,000 plus yung isa. At least pwede tayo maglagay ng dito sa labas, paikot sa bahay lang, para at least security tayo. Ayan na yung bubong ayan mga ka-farmer, ka-farmers loft. Pwede nyo pong mabisita at subaybayan ang paggawa ng ating pigeon loft. Ayan, nagbububong na sila. So kaunting kembot pa. Mamaya try kong yayain si Bebe na makabili kami ng mga halaman niya na rin, pwede din, ma-i-vlog niya rin. At the same time ako naman bibili ng plywood, farmer. Yan, murang bilihan, 50% sa Pandi, Bulacan. Ayan, tingnan natin kung ano ba talaga, maganda ba talaga. Kasi sabi sa akin, kuya parang wala ding damage nakalagay lang slightly damage, pero sabi niya halos nakikita mo, may mga picture nga siyang sinend sa akin. Sabi ko baka picture lang ito. Tolka ako pwede bang puntahan? Oo, sabi niya pwede bang puntahan kuya. So ayan, pupuntahan natin. Lapit lang naman, shortcut tayo dito, Candaba, Baliwag, boom, Pandi, Bulacan na. Anong ginagawa ng baby kong yan? Nililinis namin swimming pool. Ay, sarap. Sana wag naman kaagad silang lumaki. Alugbati. Yung ko yan, yung Aya. Oo. Yun, doon ang ito ko yan Ha? Isa lang. Ilan ba nakalagay? Nakalagay naman liit na, grabe. 4
teaspoon. O, dalawa. Isang puno na yan, no? Nakalagay na ako ito. Ayan, pwede na yan. Tapos bukas kung mayroon naman ng gagawa dito, mag-ano tayo, gag-guide kita na. Tataniman pa natin yan. Oo, ano. Ito kuya. Para at least yun na yung gagawin mo, di ba? Ikot-ikot na lang. Tago sa ilalim ng puno ng ano. Yan. Sige yan walang overdose yan. Maganda yan. Sige, dalawahin mo din. Sige, okay. Very good. Wokozim, maganda yan. Ano daw ito? Gawa sa... Alam ko, DuPont ang may gawa nito eh. DuPont ba? Hindi siya. Yung DuPont kasi ang may gawa ng... yung DuPont ang gawa nila yung Prebaton. Maganda din yan. Pero itong Wokozim na ito, napakaganda to. Yield booster ito eh. Yan no. Ano to? Nasubukan namin sa talong. Magaling ito. Ano daw yan? Mga... Vitamin lang po kuya. Oo, gawa sa mga seaweeds. Ang isa sa mga ingredients niya. Yung gamot na ginagamit ko dati kuya, ano, pampaganda ng ano, balat ng ano. Ng talong. Saka yung palaya. Pero maganda yung palaya natin. Walang butas ano. Ay, sige kuya, baka magalawa. Maganda yung... Oo. Tingin-tingin lang. Ayan. Yung alugbati, kahit yung doon sa... Tsaka pag nag-spray ka, tirahin mo din yung ilalim ng dahon. Di ba ganon? Ganunin mo yung ilalim kasi nandun yung insekto. Tapos yung ano, kung kayang abutin ng yung dito sa side, yung alugbati, pinamamahaya ng ano, no, uod. Dami. Marami ko ano kuya. Ha? Oo. Mamamatay ba yung uod na yan? Parang caterpillar na ano malalaki, no? Sana mapatay. Silipin lang muna natin to sina Esong bago ako pumunta ng ano. Tingnan ko po yung motor kanino kaya yan? Si Tatay Ring oh. Nag-half day. Batay, nag-half day ata kayo. Pumasok na kayo? Tama nga, sabi ko nga habang ano at least nakasunod sa si Esong. At least nakasunod si Esong. Yo, pasuyo ako ng mga tiles pababa na. Pala eh. Maganda yung lupang ito. Lupang sinilangan. Na ano daw yan eh. Ang pinagkuhanan niyan, taniman ng singkamas. Hindi na daw pala sabi ni Bebe, bubudburan niya daw ito ng may buto siya eh, na namumulaklak, hindi na daw Jom bibili. Tama. Bubudburan na lang daw ng ano, parang mga butong ano, tuto. Kaya lang didiligan lang umaga hapon yan. Kasi hindi tutubo pagka hindi nadiligan. Buti sana kung makulimlim, umuulan-ulan. Napakagandang time para magbudbud ng mga buto-buto. Bulaklak daw na ano. Ganda nga naman 'yon. Tapos 'yun pagka namamatay yung bulaklak niya, may buto 'yun, malalaglag na naman, yun na naman ang tutubo noon. Tuloy-tuloy na 'yon. Ito yung tiles natin 200 na pala isa nito. 55. Magandang klase din eh. Bagay, parang ano din siya, parang 60 by 60.
Ano lang ng konti, maliit. Sa wakas, nanalo din tayo sa kaso, no, Song? Nakakuha din. Maganda naman to. Lalo na kung naando sa, ano, sa daan, kitang-kita mo. At least mayroong ano yung bakod, hindi puro gray, di ba? Match pa sa ano, ayun, no. Ganda din naman po. Kasi kung ganyan, tingnan nyo. Layo ng diferensya. Oh. Yung, ano daw? Sa tabi ng gate, doon kayo mga lele, eh mga papalugkin. Eh tangaliwa kayo ng lele gate yan. Parang di na mahirap ano tay? Oo, para hindi na babalik mo. I-vlog si Tatay Romeng eh. Ano nangyari kay Nikki? Bakit daw po wala? No, kung hindi ko nakita na eh. Sabi ni Junjun baka nag-session na naman daw eh. Sina ano? Si Nel ewan ko kung anong kami nilakad din. Si Rizal naglalaba. Gabi, nagano sila ng solar doon, no? Ah, Kaya opo. Kay Kainteng. Naunahan pa ako ni Kainteng sa solar ah. Pero yung kanya po kasi ano lang yon, yung hindi siya grid tie. Yun lang sa bahay din lang. Kaya lang sabi ko nga kung magso-solar ka at hindi naka-grid tie, parang hindi din ganun ka ano no. Iba talaga yung sa umaga makapag-produce ka ng marami, ibebenta mo kay Pelco, and then sa gabi bibilin mo na lang ulit. Kaya lang mas mahal ng presyo. mas mahal na presyo. Ang sabi sa akin ni Gia nung dati, kasi ang bilihan po dito nasa 15 to 16 pesos per kilowatt ano. Ano imagine, medyo mabigat-bigat na rin ano. So 15 pesos to 16 pesos. Ngayon naman si Pelco bibilin sa'yo ng 5 pesos. So you need to produce 3 times the consumption mo ng gabi. Parang ganun. Para kung gusto mo talagang masiro. Pero hindi naman talaga nasisiro yan. Mapababa mo lang ng 70%, malaking bagay na. So ayan, 50% nga lang okay na eh. Ayan, dyan mo daw lagay. Okay na mga ka-farmer. Si Kongkong nag-i-spray. Silipin nga muna natin to. Sabi ko sa kanya bukas kung pwede magtanim na kami uli. Bibili na ako ng mga seedlings. Umaga na lang siguro. Tanim-tanim na kami kasi sayang ang time. Marami naman ng mga boys naman pag kumpleto. Tapos na naman yun doon sa baba. Dito na lang naman, pigeon loft na lang. Dito tayo. Yan. Dami no? Dami nga ako eh. Ha? Dami nga ako. Ewan ko lang mamamatay dito. Obserbahan natin bukas. Pag hindi, di yung alugbati ng patayin mo. Di ba? Dalawa lang yan. Pero mukhang matinik yung uod na yun ah. Parang hindi kayang patayin eh. Oo. Caterpillar. Ito hindi pa naaabot nila. Ang ganda pa oh. Pero yung nang galing sa ayan oh. Oh, naimbestigahan na natin kung saan galing yung nanggaling doon sa spinachan ni Papa Yam. Gumapang na ganun ano. Ito narating na oh. Dito ang alam na this. Kaya pala dito may mga uod din. Dito nanggaling. Ayun. Oh, dito po nanggaling. Ayan. Ayan, oo nga, oo, puro uod oh. Ayan oh. Dito po ayun, ayan oh. Tingnan nyo, oh. Tabi-tabi pa. Oh. Ayan, oh. Ayun. Oh. Ngayon, gumapang na ganon. Kaya yun doon sa dulo, wala pa. Dito nag-umpisa. Dami.
Oh, malupit. Oh, oh. Sana mga patay. Ay. Bagay kamatis natin, hindi naman basta-basta ano yan. Wala pa naman dito. Oh. Matagal-tagal pa itong kamatis natin. Nag-umpisa pa lang eh. Next month pa ang ano yan. Ang pinaka talagang sabi natin na ano, 3 weeks to 1 month. Bilis lang pa naman. Okay na. So ayan mga ka-farmer, tapos na tayo. At bukas naman. So ayan oh, Pigeon ka-farmers loft mga ka-farmer. Meron na tayong bubong. Patapos. Sinimulan na ngayon. Ayan oh. So mga hindi pa po nakakaalam, yung construction po nating Pigeon loft at yung Kalapati Vlogs nasa kabilang channel na. So ayan, dito tayo sa ka-farmer. More on farming. Naghahanap na ako ng diskarte kung paano natin anahin yung ating mga activity dito sa taas. Dahil doon na tayo magfo-focus ano. Ayun po, tapos tanim-tanim syempre ng mga gulay. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Ay, shout out pala kay ano, Mang Sani. Ayan, Mang Sani, pagaling po kayo at hindi ko na makalimutan na yan. Shout out po sa inyo at get well soon. Sana po habang pinapanood nyo po itong vlog na to ay kayo po ay nasa labas na ng hospital. So ayan, kaya nyo po yan, lakasan nyo lang ang loob. At syempre hilingin po natin sa Diyos na pagalingin po tayo. So ayan, ingat po kayo at get well soon. Pag malakas na po kayo, pasyal kayo dito. Sama kayo kay Billy, mamingwit kayo ng hito at tilapia syempre. So ayan, marami pong salamat ulit at magandang buhay.